yun, yung maalis ako sa pwesto, walang problema sa akin doon. Ang ano ko lang doon, sana mapatawad ako nung tao na naagrabyado namin. Safety naman yung usapan naman doon, wala naman doon na hindi naman siya nasaktan. Sa part niya, medyo parang napahiya, siyempre, di ba? Siyempre, hinarang ka ng pulis, pinatapa ka, siyempre, parang traumatic traumatic experience yung nangyari sa kanya. So ako naman, humingi naman ako ng pasensya sa kanya. Lagi ako humingi ng pasensya. Sabi ko nga doon sa kasama namin na nakakilala nung nahaharang namin na tao, sabi ko, hihingi mo ko ng pasensya, sabi ko ganyan. Lagi ako nagsasabi sa kanya na hihingi mo ko ng pasensya, gusto ko siyang kausapin, kaso nga lang ayaw niyang makipag-usap kasi nga dahil yun po yung advice sa kanya ng kanyang mga kagrupo rin. So, ayaw na makipag-usap sa akin. Pero sabi ko naman doon sa tropa namin, sabi ko, hihingi mo ko ng pasensya, yun lang, ayoko lang kasi na magkaroon ng nagrabyado tao. Kasi So ayan, pinatsiguro yan mga viewers ko. Dito naman po ako, mga kaubayan ko dyan. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga viewers. Okay, mga hinanga akong charity vlogger. Mga kaubayan ko dyan sa abroad, mga OFW, welcome po kayo sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, share, and comment, okay? At hayaan niyo muna batiin kayo ng mga umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat, ano pa nasa mabuti yung kalagayan, at malayo sa karamdaman. Okay? Mga hinahan ko charity vlogger, shout out sa inyo lahat. Kay unang-una kay Jason Tesorero, yung pulis na magiting na pulis, masipag at handang tumulong sa mga kababayan natin. Tapos kay Pugo Biyahero, kay Katekram, Kalinga Prab, kay Abal, Ate Edna, Ate Jack, yan, kay Ka-Business, Papa Dings TV, Lore Aquino Talita, Virgilin Care, King Lux, at saka Miss Ivana Lawi, at saka Senator Rapi Tulfo, at saka Beans TV. Shout out, Japper Sniper. Ito yung mga charity vlogger, mga viewers ko, na mga hinahangaan ko. Isa na to si Jason Tesorero, yung pulis na tumutulong sa mga kabayan natin. Kaya masabi natin charity vlogger, kasi si Jason Tesorero bilang pulis ay tumutulong din siya sa mga kababayan natin nangangailangan. Marami siyang mga ginagawang upload video sa pagbablog niya bilang pulis ay ginagawa niya yung mga prank niya na kunyari, uhulihin niya, pero ang totoo niyan, tutulungan niya. I-interviewin niya, tapos bibigyan niya ng tulong, pagmamahal. So ganon yung ginagawa. Marami, hindi ko naman isa-isa, pero marami na ako napapanood sa mga upload video niya na talagang ginagawa niya yung trabaho niya na bilang isang pulis at bonus, yung pagtulong niya sa mga kabayan natin na nangangailangan bilang charity vlogger. Di ba? Bilang YouTuber, influencer, masabi natin influencer. Bakit? Marami siyang napapahanga ng mga kabayan natin, isa na ako doon sa ginagawa niya bilang isang pulis. At sa kanyang tropa, shout out, Sir Jason Tesorero, shout out. Ito ang nangyari mga viewers ko. Kasi napapansin natin, madalang na lang siya mag-upload. Ang dahilan pala, mga viewers ko, ang dahilan pala, kaya pala siya madalang mag-upload ay wala na sa field. So, hindi siya makalabas dahil nailipat siya ng assignment at na-assign siya doon sa office. Sa opisina siya, mga viewers. So, wala nga time siya makapag-upload o makakuha ng video o makapagbigay ng tulong, pagmamahal sa mga kababayan natin dahil hindi na siya makalabas. So, sa office lang siya, ibig sabihin, hindi na siya makalabas o makapag-grooming man lang. Diba? Makahanap na matutulungan kasama ang tropa. Samahan yung mga pulis na may hinahangaan natin. Di ba? So, ganon. Meron palang pangyayari na hindi inaasahan na nagkaroon ng problema. Tulad sinasabi niya, gumawa ka man ng maraming kabutihan, pag isang pagkakamali mo lang, masisira ka. Di ba ganun yan? Sa dami ng ginawa mong kabutihan, masisira ka. Pero, ganun pa man, ang masabi ko lang kay Sir Tesorero, huwag siyang susuko. Ay pagsubok lamang yung mga ganyan.
Basta tama ginagawa mo, tumutulong ka, tama ang ginagampanan mo, ang pagiging pulis mo, walang problema. Ganyan talaga. May mga tao talagang hindi marunong umintindi sa sitwasyon. May mga taong gano'n, kaya tayo nakakaunawa, tayo na lang ang umintindi sa kanila, kundi man nila maintindihan. Ito, kumuha ko ng video clip mga viewers ko, doon sa kanyang, sa kanyang pagkatanggal doon sa dati niyang assignment, detachment, sabi natin, kung bakit siya natanggal doon, at kung bakit di natin siya nakikita o minsan na siya mag-upload ng mga video, mga viewers ko. Ito, pakinggan natin yung kanyang, paliwanag, kung bakit siya bihira natin makita. Okay? So, paalala ko lang ulit mga viewers ko. Subscribe lang po kayo, mga viewers ni Jason Tesorero, mga subscriber, mga tagahanga nito ni Sir Jason Tesorero, itong pulis na magiting at marunong makisama at marunong magmahal sa kapwa nating mga kababayan na nangangailangan. Nagbibigay siya ng tulong, pagmamahal. Kaya hanga ako sa pulis na to, na si Pulis Jason Tesorero. Ito, pakinggan natin yung kanyang paliwanag. Paalala ko ulit, subscribe lang po kayo, like, share, and comment. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, pakinggan natin yung kanyang paliwanag. Ang nagawang tama, isang pagkakamali mo lang po, maaari ka po talagang matanggal sa serbisyo o ma-relieve sa iyong pwesto. So sir, ano bang nangyari sa iyo? Nasibak ka ba sa pwesto? Opo, nasibak po ako. Pero hindi po yung proper term. So ginagamit lang yun ng mga mainstream media para sa kanilang viewers, listeners, and readers. Ginagamit lang nila yun para ma-confuse yung mga tao. Ang tamang term po doon ay na-relieve po. Na-relieve sa pwesto. Yun nga, ginagamit nga yun ng mainstream media, yung sinibak. Para nga, siyempre, mas magandang pakinggan, di ba? Kaysa sa relieve from present position, di ba? O kaya dismiss from service. Mas maganda kasi pakinggan sa mainstream media yung nasibak, di ba? Mas nakakakuha siya ng attention sa mga listeners or viewers nila, di ba? Siyempre, pag sinibak mo, di ba, mas iba yung dating, di ba? Mako-confuse ka. Sir, anong nangyari sa'yo? Bakit natanggal ka sa pwesto mo? So, ganoon talaga, may mga pangyayari talaga na hindi natin maiwasan. So, sa akin naman, sa part ko naman, sa akin lang naman is yung security lang naman yung yung iniisip ko, no, sa tropa. Ganito na lang, kwento ko na lang sa inyo. Hindi na lang ako magbabanggit ng kung sino man yung involved. So, kasi ikukwento ko na lang kung anong nangyari, no. So, natanggal ako kasi dahil sa pagtulong din, no, sa pagtulong. So, may meron sa akin kasama rin namin sa kapulisan na nanghingi ng tulong sa amin, no? Hindi ko na babanggitin kung anong unit po yun, pero hindi po rito sa Palawan po yun. So, nanghingi sa akin ng tulong habang nagpapahinga nga ako doon sa may kampo doon sa Nara, no? So, nung patulog na ako, mga alas 11 na ng gabi yun. So, nagpapahinga ako, nagpapaantok. So, may lumapit sa gate namin. Doon ako nakaupo doon sa may labas ng opisina namin. So, nakita ko, may mga tao na dumating, hindi sila naka-uniform. So, narinig ko na hinahanap si Sergeant Joy, si Sergeant Hoya. So, nung marinig ko, nilapitan ko. Lumapit ako ngayon. Tapos, nung paglapit ko, nakausap ko yung isang kasama natin, yun nga yung humihingi ng tulong sa atin. Tinanong ko kung ano yung problema, kung ano yung pakay nila sa amin. So, sinabi nung isang pulis, sir, meron po kami sinusundan na sasakyan mula pa sa Brooks Point papunta ng Aborlan. So sa amin is Nara. So dito yung dito sa south yung Brooks Point, tapos yung Aborlan dito, tapos dito naman yung sa amin yung Nara. So dumana yung sasakyan sa amin. So sinusundan daw ng sasakyan nila, pinamanmanan ba? Sabi ko, ano bang karga? Sabi ko, anong karga ng sasakyan? Ba't nyo sinusundan? Ang sabi nung kausap ko ng pulis, sabi, sir, meron pong alleged na sakay na sigarilyo doon sa sasakyan ng sinusundan nila. Saglit lang yung pag-uusap namin. So, walang may tumawag doon sa kasama nila sa narinig ko sa cellphone na, sir, ayan na, paparating na. Sabing gano'n nung kasama nila na may kausap sa cellphone. So, paglingon kong gano'n, galing na Aborlan, doon sa checkpoint namin nangyari. Nung paglingon kong gano'n, yun na.
nakita ko may dalawang sasakyan na mabilis na paparating. Siyempre, yung instinct ko agad na delikado yung sitwasyon. So, ang ginawa ko, pinahinto ko yung sasakyan. Hinto, sabi kong hinto. So, kasi mabilis eh. So, dapat kasi kung checkpoint ka, medyo mag-slow down ka na. Nung medyo palapit na, mabilis pa rin yung takbo niya. So, ang ginawa ko, pinahinto ko siya. Hinto. Sumigaw naman ako, hinto. Tapos, umano na kami, nag-spread na kami doon. Inarang na namin. So, huminto siya. So, ang ginawa ko, syempre ako, gusto ko, safe ba yung safety ng tropa, di ba? Safety ng tropa, baka kung ano yung laman ng sasakyan. Siyempre, di nga namin alam, di ba? Di huminto, sabi ko, patayin mo yung makina. Sabi ko ganun, patayin mo yung makina. Tapos, taas ang kamay, itapon mo yung susi doon sa labas ng sasakyan. So, sumunod naman siya. Sabi ko, paglabas niya, sabi ko, lumabas ka sa sasakyan, tapos ikot ka ng dahan-dahan, tapos dumapa ka. Sabi ko gano'n sa kanya. Sumunod naman siya, pero nagpapaliwanag siya, ganito. Sabi ko, mamaya na po tayo mag-usap. Saglit lang po, sabi ko gano'n. Nung na-check na namin na okay na yung lugar, okay na yung sitwasyon, clear na lahat, safe na ang lahat. So, doon ko siya na kinausap na, yun na, nag-usap na kami. Nung dumapa siya, sinabi niya na ganito siya, ganyan siya. Sabi ko, sige po, meron din po kaming membro na katulad niyo. So, pinalabas ko yung tropa na kamembro rin niya. So, binerify. Totoo nga na kilala niya yung yun nga, yung nahaharang namin, kilala ng tropa. Saglit lang naman talaga yun. Saglit ko lang naman siya pinadapa. Kumbaga, siyempre gusto ko lang talaga maging ligtas kami lahat. So, tumayo na siya. Ayaw ko nang sabihin kung sino yung tao na yon. So, para malaman nyo lang po yung sitwasyon kung ano yung nangyari po. Nung malaman namin na clear na, sinabi ko na, nagpasensya agad ako, pasensya. Pasensya na po. Sabi ko, pasensya na po. Sabi ko gano'n, pasensya na po. Gano'n. Sabi niya gano'n, makakarating sa ganyan, mag-ano ako, magre-reklamo ako. Sabi ko, okay po, sabi ko gano'n sa kanya. Okay po, wala akong problema. Pero ako po, bilang tao po, humihingi po ako ng pasensya sa inyo kung nakagawa kami ng pagkakamali sa inyo. Gusto ko lang po na maging ligtas kayo, pati yung mga namin, yung mga kasama ko. Yun lang po yung gusto ko. Gusto ko maging ligtas tayong lahat dito. Sabi ko gano'n. Kung kayo gusto nyong magreklamo, karapatan niyo po yun. Hindi ko po kayo pinipigilan. Pero ako bilang tao, humihingi po ako ng pasensya sa inyo. Sabi ko gano'n sa tao. So yun, akin yung maalis ako sa pwesto, wala problema sa akin doon. Ano ko lang doon, sana mapatawad ako nung tao na naagrabyado namin. Safety naman yung usapan naman doon, wala naman doon na hindi naman siya nasaktan. Sa part niya, medyo parang napahiya, siyempre, di ba? Siyempre, hinarang ka ng pulis, pinatapa ka, siyempre parang traumatic traumatic experience yung nangyari sa kanya. So ako naman, humingi naman ako ng pasensya sa kanya. Lagi ako humingi ng pasensya. Sabi ko nga doon sa kasama namin na nakakilala nung nahaharang namin na tao, sabi ko, hihingi mo ko ng pasensya, sabi ko ganyan. Lagi ako nagsasabi sa kanya na hihingi mo ko ng pasensya, gusto ko siyang kausapin. Kaso nga lang ayaw niyang makipag-usap kasi nga dahil yun po yung advice sa kanya ng kanyang mga kagrupo rin. So, ayaw nang makipag-usap sa akin. Pero sabi ko naman doon sa tropa namin, sabi ko, hihingi mo ko ng pasensya, yun lang, ayoko lang kasi na magkaroon ng naagrabyadong tao kasi parang pangit na pag yung parang mayroon kang naagrabyadong tao. Siyempre, pagka may mga ganun, parang may course ba na parang sumpa na parang malas sa ganun na mayroon kang naagrabyadong tao. So, ayoko kasi mangyari yung mga nangyari sa mga ibang mga operation ng mga kapulisan natin na habang pinapababa nila yung tao dun sa sasakyan. For example, yung sa highway patrol group, meron doon may sasakyan doon na huminto, tapos pinapababa nila yung tao, so ayaw bumaba. So ang nangyari, pinagtarat sila ng M16, So may namatay doon na isa, tapos yung isang tropa doon sugatan, tapos isa or dalawa yung namatay doon. So yun po yung iniwasan ko na mangyari sa tropa natin na ma-disgrasya sila, So napakahirap po pag nawalan ka o namatayan ka ng kasama po dahil konsensya po yun, na mahirap po sa konsensya na mamatayan ka ng tropa dahil sa kapabayaan mo. So yun po ang ayaw ko mangyari. Di bali nang mag-explain ako, kaysa naman sa namatayan ka ng kasama po. Napakahirap po ng ganun po. So, kaya sa akin, di bali nang mag-explain, basta safe po yung mga kasama ko. So yun po yung iniisip ko. Kapag may mga operation, gusto ko ligtas po yung mga kasama ko. Kasi mas maganda na talaga mag-explain ka. Kasi pag namatay ka, hindi ka na po makakapag-explain. At least, buhay ka at makakapag-explain ka kung anong nangyari, di ba?
Kaysa naman talaga kung nagpabaya ka, siyempre pagka nagpabaya ka, namatay ka dyan, tapos pinalabas sa TV, sasabihin ng mga tao, namatay ka na nga, di ba? Sasabihin pa, tatanga-tanga ka, bakit gano'n ang ginawa mo, di ba? Napakahirap, namatay ka na nga, sisisihin ka pa ng mga tao, no? Napakahirap na gano'n. So ako, iningatan ko talaga, dapat lagi po tayong sigurista ba, no? Mas mabuti na magpaliwanag kaysa mamatay ka dyan o mamatayan ka ng kasama. Diba? Kaya mas maganda na yung ligtas ka palagi, no? Ligtas tayo palagi, sigurista, mahirap na talaga yung maisahan ka. No? So ayun, di ba mga viewers? Napakinggan natin. Yung pala kaya pala ganun. Yung ginamit na term, sabi, sibak. Opo, nasibak siya. Inamin niya. Natanggal siya. Pero hindi sibak. Yung term na yon ay ginagamit sa mga mainstream media para mabilis kuha ng ng tao. Pero hindi siya nasibak sa serbisyo. Nailipat lang siya. Narelieve lang siya sa dating detachment at nailipat siya doon sa ibang detachment. At yung nalagay siya sa office, mga viewers ko. Nalagay sa office at ayon sa kanyang paliwanag, meron pala silang checkpoint at hindi matanggap ng tao na kanilang na-checkpoint, bagamat humingi na siyang pasensya, pero ganun pa man, hindi siya napagbigyan. At yung kanyang pasensya hindi tinanggap at yun nga, nagkaroon ng dahilan para siya ay ma-relieve doon sa kanyang dating detachment at nailipat sa office. So, ganun nangyari. Kaya, bira na natin siya makita na mag-vlog. Kasi ang ginagawa niya, go-roving sila, gumagawa siya ng paraan at tagahanap na rin siya. Sinasamantala ba niya yung pagkakataon kung paano siya makakatulong pa. Nahigit pa sa kanyang trabaho, ang ginagawa niya, gumagawa siya ng paraan kung paano siya makakatulong o makapagbibigay ng tulong sa mga bayan natin, nangangailangan. Marami akong nakapanood na upload video niya na magaganda yung kanyang ginagawa bilang isang YouTuber, bilang isang influencer, bilang isang charity vlogger. At nakakatuwa, nakakataba ng puso, ang sarap panoorin ng isang katulad ng isang pulis, ni Jason Tesorero, na isang pulis, ay nagagawa niyang tumulong sa mga kababayan natin na nangangailangan. Hindi lang, nag-aabot siya ng tulong pagmamahal. Kung anong kaya, sa abot ng kanyang makakaya, ay naibibigay niya. Makatulong lang siya. So, ganun ka ganda ang kalooban nito. Ganun ka kabusilak ang kanyang puso sa mga kabayan natin nangangailangan. Sa maliit lang na kaparaanan, na kahit papano, makapagbigay siya ng tulong, pagmamahal. At yung kanya nabibigyan ng tulong, napapangiti niya, napapasaya niya kahit papano. So, ganun. Hindi lang niya ginagawa ng pagiging pulis. Nagagawa niya ng trabaho niya, nakakatulong pa siya. Di ba? Bagamat, obligasyon nila yon tumulong. Lalo sa mga emergency. Obligasyon nila yon. Pero kakaiba yung tulong na ginagawa niya. Labas na sa kanyang trabaho. Pero, pinapasok niya pa rin yun. Makatulong lang siya. Di ba? So, ganun siya. Ganun siya kabuti ang kanyang kalooban. Ganun kabusilak ang kanyang puso. Mapagmahal siya sa tao. Kaya di tayo magtataka bakit lalo siyang hinahangaan ng nakararami. Lalo ng mga subscriber na sumusuporta sa kanya. At isa na ako doon. Kaya, ang comment ko lang kay Sir Jason, kaya yung aking comment, kung mapapansin nyo ito, comment ko sa video. Kasi ang aking comment ko, dadaan ko sa comment section, hindi nyo mapabasa, maaaring hindi nyo mabasa, o maaaring hindi niya mabasa, o babasa niya. Pero mas maganda, kung dadaan ko sa video yung aking comment, ay mapapanood nyo. Diba? Kaya ang comment ko dito kay Sir Jason, okay lang yan, sir. Part yan ng trabaho, sir eh. At ang kagandahan sa iyo, marunong tumanggap ng pagkakamali. Kung pagkakamali man ang ginawa nyo.
Pero sa akin, sa nakikita ko, hindi pagkakamali yun eh. Ginawa mo lang trabaho mo bilang pulis. Kaso nga lang, hindi nagustuhan nung naharang nyo yung pagkaka-checkpoint nyo sa kanya. Diba? Bagamat humingi ka ng sorry, pasensya, pero pa rin niya tinanggap, sige yung talaga eh. Yung talagang trabaho ng isang pulis. Maaring mapag-initan ka, o maaari naman hindi. Di ba ganun yan? At maaring manatili ka sa pwesto mo, o maaring ilipat ka. Katulad nangyari ngayon sa iyo, na nailipat ka. Pero hindi yan ang katapusan ng ginagawang pagtulong. Hindi kayang hadlangan yung busilak mong puso pagdating sa pagtulong. Alam kong magagawa mong tumulong kahit may lipat ka pa ng ibang assignment. Di ba ganun yan, mga viewers ko? Magagawa mo pa rin tumulong. Alam ko naman, kahit siguro pag nag-day off ka, magagawa mo naman tumulong, magbigay tulong, pagmamahal sa mga kabayan natin na nangangailangan. Di ba? Alam kong marami ka pa dyan matutulungan. At marami ka pang matutulungan ng kababayan natin. Okay lang yan. Yan talaga eh. Kung nawala ka man sa dati mong detachment at nalipat ka sa opisina, okay lang yan. Hindi ka kayang hadlangan ng sino man. Basta kabutihan ang gagawin mo sa kapwa. Pagtulong ang nasa puso mo, hindi ka kayang hadlangan ng kahit sino man. Ikaw lang makakagawa nun. Kaya shout out sa iyo, Sir Jason Tesorero. Ito yung pulis na talagang ginagawa ng trabaho, ginagampanan ng kanyang trabaho, bagkos dinadagdagan pa niya ito bilang isang pulis, bilang isang vlogger na tumulong, bilang charity vlogger na tumulong sa kapwa. Di ba? Ang sarap lang panoorin ng isang katulad ni Sir Jason Tesorero. Isang magiting na pulis, mapagmahal sa kapwa, marunong umunawa, at may busilak na puso. Okay? Yan sa akin, mga viewers ko. Sana gustuhan niyo yung aking comment, reaction sa video. Dito. Humingi lang ako ng pasensya kay Sir Jason. Kumuha lang ako ng video clip. Share doon sa upload mo. Para lang magkaroon lang ako ng motivation dito sa aking comment, reaction. Kung ano ang masasabi ko. So, ganun. Kaya kumuha ako ng video clip. Sana, hindi nyo po ako i-copyright. Okay? Total, tumutulong na rin lang kayo. Ay, ito namang tulong na may bibigyan nyo sa akin, ay yung makakuha lang ako ng video clip na magkaroon ng motivation ako sa aking pagko-comment reaction doon sa ginawa mong kabutihan sa mga kabayan natin na tinutulungan mo. Okay? Yan lang po. Shoutout ulit kay Jason Tesorero. Shoutout sa mga hinahang kong charity vlogger. Jason Tesorero, yung pulis na magiting. At saka si Katekram, shoutout. Kalinga Prab, Kuya Bal, Ate Idna, Ate Jack, at kay Pugubihero. Kay Virgin Care, kay Miss Ivana Alawi, sa mga viewers, King Labs, at kay Lori Aquino Talita, ka-business at saka Papa Dins TV. Shoutout sa inyo lahat. At kay Jumper Sniper at kay Beans TV. Okay? Mga viewers na mga nabanggit ko, shout out sa inyo lahat. Please subscribe, like, share, and comment. Lalo-lalo mga viewers ni Police Jason Tesorero. Yung magiting na pulis. Okay? Yan lang po. Bye. Ingat po lagi. Pagpalain po tayo ng pumay kapal.